Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, inako ang responsibilidad kung bakit mababa ang performance ni Justin Brownlee. Sino nga ba ang magiging panibagong import ng Ginebra sakaling magpahinga si Justin Brownlee? Matapos bigong matulungan ni JB ang Barangay Ginebra na muling makuha ang kampyonato sa nakalipas na Governor's Cup, ay pinag-iisipan na nga ngayon ng nasabing resident import na magpahinga muna sa paparating na Commissioner's Cup dahil grabe nga yung naging schedule ni Brownlee. Dahil matapos ma-lift yung kanyang suspension ay grabe nga yung kanyang naging schedule. Naglaro sa Gilas, Pilipinas, dumiretso sa Indonesia Basketball League, nirepresent ulit ang Gilas sa Olympic Qualifying Tournament, saka dumiretso sa Barangay Ginebra at nakaabang sa kanya ngayon ang Gilas, Pilipinas. Kaya naman, kawawa talaga itong si Justin Brownlee dahil pagtapos ng Gilas stint niya ngayong November ay agad na magsisimula ang Commissioner's Cup. Kaya naman, marami ang nagsasuggest na dapat munang magpahinga si Justin Brownlee. At sakali nga napiliin ni Justin Brownlee na magpahinga, ay sino-sino nga ba yung mga possible import na po pwedeng kuhanin ng Barangay Ginebra? Alam naman natin mga chong na no height limit ang Commissioner's Cup, kaya kahit sino ay pwedeng kunin ng Ginebra. At ang unang-una nga sa po pwedeng i-consider ng Barangay Ginebra ay itong former NBA All-Star na si DeMarcus Cousins. Dahil ayon niya sa isang source na ito ay dahil raw kino-consider ni Brownlee na magpahinga this Commissioner's Cup ay isa raw sa tinatarget ng Ginebra management ay ang former NBA star na si DeMarcus Cousins. At gumagawa na raw di umano ng paraan ang Ginebra para makontak ang nasabing NBA big man. Hindi malabong mangyari nga yan mga chong, dahil unang-una nakapaglaro na itong si DeMarcus Cousins sa Zamboanga Valientes, kaya meron na talaga itong koneksyon sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin yung naging performance nitong si DeMarcus Cousins sa Zamboanga Valientes ay questionable nga ang kanyang laro. Halos hindi na nga ito makasabay sa takbuhan at napakababa na talaga ng kanyang performance. Ang po pwede lang mapakinabangan sa kanya sakaling kuhanin man siya ng Ginebra ay ang kanyang height at passing ability, dahil wala na talaga yung kanyang dating laro. Isa pa sa po pwedeng i-consider ng Barangay Ginebra sakaling magpahinga si Justin Brownlee ay ito pang isang former NBA player na si Dwight Howard. Alam naman nating lahat, gustong-gustong maglaro nitong si Dwight Howard sa PBA. Actually, isa si Dwight Howard sa dahilan kung bakit nilift ng PBA ang kanilang height limit matapos nitong manawagan. At ngayon, na no height limit na ang Commissioner's Cup, ay po pwedeng hugutin ng Ginebra ang nasabing NBA big man. Pero ayon sa ating mga trusted source, ay mukhang mahihirapan raw ang Ginebra na makuha si Dwight Howard dahil possible raw na magkaroon ng conflict sa schedule ng nasabing NBA big man. Actually, nauna na raw yung Converge Fiberxers pero hindi natuloy dahil sa conflict of schedule. Pero pwede yang magawa ng paraan ng San Miguel Corporation. At panghuli sa pwedeng i-consider ng Barangay Ginebra ay itong former Bay Area big man na si Andrew Nicholson. Sa unang dalawang nabanggit natin ay mas malaki ang chance na si Andrew Nicholson ang i-consider ni Coach Tim Cone. Dahil unang-una, ang gusto ni Coach Tim ay may knowledge sa kanyang sistema. At mayroon na ngang alam si Andrew Nicholson matapos magharap ang Bay Area at Barangay Ginebra sa finals. At hindi na bago na kumuha si Coach Tim ng import galing sa nakalaban nilang kupunan. Ginawa niya na yan kay Tony Bishop dahil nakalaban niya na rin ang Ginebra sa finals. Kaya sa ngayon, malaki ang chance na si Andrew Nicholson ang pwedeng i-consider ni Coach Tim Cone. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita.
Coach Tim Cone, inako ang responsibilidad kung bakit mababa ang performance ni Justin Brownlee. Sa nakalipas nga na final series ay napakababa ng ipinakitang performance ng Ginebra resident import. Kaya naman marami ang naghihinala na mayroon daw injury si JB. Pero mismong si Coach Tim at Brownlee na nga ang nagsabi na walang iniindang injury ang nasabing import. At yung nakita ng dahilan dyan ni Coach Tim Cone ay dahil sa depensa ng TNT. Kahit sino pa raw NBA player ang nasa pwesto ni Brownlee ay mahihirapan sa depensa ni RHJ. Kung nasa NBA raw si RHJ ay maraming nahirapan sa kanyang depensa. Ano pa kaya raw dito sa PBA? Kaya naman, tinitake nga ni Coach Tim Cone ang responsibilidad kung bakit hindi nakapagpakita ng magandang performance si JB. Hindi nga raw siya nakagawa ng plays para maging open si Justin Brownlee. Kaya naman, hindi raw kasalanan ni JB na hindi ito nakapagpakita ng magandang performance ngayong finals dahil aminado nga si Coach Tim na hindi niya nagawan ng paraan ang depensa ni Rondae Hollis Jefferson. Para sa akin mga chong ay pagod lang talaga itong si Brownlee at the same time maganda yung depensa ng TNT. Kaya naman ganun na lang yung performance ni JB. Pero panigurado, once na makapagpahinga itong si Justin Brownlee ay muli nating makikita yung kanyang monster performance para sa Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong inaako ni Coach Tim ang dahilan kung bakit mababa yung performance ni Brownlee. Sino rin sa tingin nyo yung possible na papalit kay Brownlee once na piliin itong magpahinga? I-comment mo lang dyan sa ibaba.